Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 3011. Bagamat hindi sineseryoso ng mga opisyal ng dalawang bansa si Huang Feng at ang kanyang hukbo, pareho sila ng ideya. Iyon ay, nais nilang wasakin muna si Huang Feng at ang kanyang hukbo, at pagkatapos ay magkaroon ng labanan sa pagitan nila upang mapagpasyahan ang pagmamay-ari ng planetang ito. Sa makatuwid, ang malalaking opisyal na hukbo ng dalawang bansa ay lumipat patungo kay Huang Feng at ang kanyang hukbo mula sa dalawang direksyon ng sabay, naghahanda na maglunsad ng pag-atake mula sa dalawang direksyon ng sabay. Sa puso ng Bursons at Dons, si Huang Feng at ang mga puwersa sa likod niya ay karapat-dapat na atakihin ng dalawang malalakas na puwersa ng sabay. Tungkol naman sa posibilidad na si Huang Feng at ang kanyang hukbo ay makakaligtas sa malalakas na pag-atake ng dalawang bansa, hindi naisip ni na Bursons at Dons ang posibilidad na iyon. Dahil ang posibilidad na ito ay imposibleng umiral. Siyempre, sa puso nilang dalawa, si Huang Feng at ang kanyang mga subordinate ay dapat pa ring makipaglaban sa huli at pinakamalakas na koponan. Ang pagdating dito ay ang perpektong pagkakataon para sa kanila na umani ng mga benepisyo ng ikatlong partido. Gayunpaman, nang malapit na ang kanilang grupo sa larangan ng digmaan, ang impormasyon na kanilang natanggap ay napakakalma. Wala man lang bakas ng away. Siyempre, may mga tao pa rin doon. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi nakikipag-away. Sa halip, nakabantay sila. Anong nangyayari? Sina Bursons at Dons, na nalaman ang sitwasyon, ay labis na naguguluhan. Hindi kaya nagkasundo ang dalawang panig? Maagang natapos ang laban, saka aling panig ang sumuko at umamin ng pagkatalo. Maaaring si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya. Malamang ito dahil alam ni na Bursons at Dons kung gaano kalakas ang magkasanib na puwersa. Kahit na si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay napakalakas noon, hindi sila dapat magkaroon ng kakayahang harapin ang mga pag-atake ng napakaraming puwersa ng sabay-sabay. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay piniling sumuko, na isang napakanormal na sitwasyon, at isang matalinong pagpili. Bagamat mawawala sa kanila ang ilang mga benepisyo, alam nila na magagawa nilang panatilihin ang ilang mga benepisyo, pati na rin ang kanilang sariling buhay. Ito ay mas mabuti kaysa sa mawala ang lahat pagkatapos matalo. Ngunit, sa kasong ito, ano ang dapat nilang gawin? Dapat ba silang magpatuloy sa pag-atake, o dapat silang umatras? Kung magpapatuloy sila sa pag-atake, masasaktan nila ang magkasanib na puwersa. Malinaw na alam nila ang mga pagkakakilanlan ng mga puwersa sa magkasanib na puwersa, at alam din ng mga tao sa magkasanib na puwersa ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Kapag naglunsad sila ng isang pag-atake, halatang sasaktan nila ang mga puwersang iyon. Ang bawat isa sa mga puwersa sa magkasanib na puwersa ay napakalakas. Kahit na kinakatawan nila ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ang Blazing Wind Nation at Wind Nation, hindi sila mangangahas na madaling masaktan ang napakaraming puwersa ng sabay-sabay. Kung hindi nila maiisip na gamitin si Huang Feng para alisin ang mga taong ipinadala ng mga puwersang iyon. Hindi nila direktang ma-atake ang mga tao mula sa mga puwersang iyon. Hindi sila maka-atake, kaya pinili nilang umatras. Hindi gusto ni na Bursons at Dons. Naghintay sila sa huling sandali, at matagal nang nagplano. Paano kaya nila nagagawang sumuko ng ganoon lang? Sila ang namamahala sa misyong ito, at halatang ayaw nilang mabaigo ang misyon na ito. Wala itong may dudulot na mabuti sa kanila, at masisira pa nito ang kanilang reputasyon. Hindi ba't napakalakas ni Huang Feng? Paano siya matatalo ng ganoon kadali? Gaano na ba ito katagal? Hindi maiwasang mapaisip ni Bursons. Kung ang kasalukuyang nagwagi ay si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya, hindi magdadalawang isip si Bursons na maglunsad ng pag-atake. Kung tutuusin, wala siyang magandang relasyon kay Huang Feng. Bukod dito, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng puwersa sa likod ni Huang Feng, kaya hindi sila natatakot na masaktan sila. Kahit na hindi manalo si Huang Feng sa labanan at makakatagal hanggang sa dumating sila, hindi magdadalawang isip si Bursons na maglunsad ng pag-atake. Sa oras na iyon, sasabihin nila na sinasalakay nila si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya. Kung tungkol sa mga casualty ng magkasanib na puwersa, ito ay ganap na aksidente.
Sa kasamaang palad, sa oras na dumating sila, ang labanan ay tapos na. Si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay natalo, kaya wala silang pagkakataong makialam. Siyempre, maaari rin silang sumuko sa resource point na ito at sakupin ang iba pang resource point sa planeta. Gayunpaman, palagi nilang itinuring na kanila ang resource point na ito, kaya hindi nila pinapayagan ang ibang puwersa na samantalahin ito. Ngayon na ang magkasanib na puwersa ay nakakuha ng saligan dito, sila ay tiyak na sakupin ang maraming mapagkukunan sa planetang ito. Sa oras na iyon, kahit na gusto nilang itaboy ang mga ito ay magiging napakahirap, at maaaring kailanganin pa nilang isakripisyo ang ilang mga benepisyo. Malinaw na hindi ito ang gustong makita ni Bersons, Dons, at ng mga puwersa sa likod nila. Sir, bakit hindi tayo maglunsad ng isang pag-atake at itulak ang sisihin sa mga pirata ng space-time? Iminungkahi ng katulong kay Bersons. Anyway, space-time pirates na tayo ngayon. Hindi dapat maging problema para sa amin ang gumawa ng mga espesyal na bagay. Sa tingin mo ba't nga ang mga nasa likod nila? Hindi ba nila alam ang identity namin? Kapag nalaman nila ito, guguluhin pa nila tayo. Magiging magulo pa rin iyon, sabi ni Bersons na masama ang loob. Ang ganitong uri ng dilema ay hindi ang gusto niyang makita, ngunit nangyayari ito sa harap niya mismo. Hindi niya kayang harapin kahit gusto niya. Walang lakas ng loob na magsalita ang katulong. Alam din niyang niloloko niya ang sarili niya. Ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga pirata ng space-time ay maaaring linlanggan ang mga ordinaryong tao, ngunit ganap na imposibleng linlanggan ang mga taong iyon mula sa malalaking puwersa. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nalaman ng katulong na ang sitwasyon sa lupa ay tila medyo naiiba sa mga larawang kuha ng unmanned aerial vehicle. Sir, parang hindi tama ang sitwasyon. Agad na sabi ng katulong kay Bersons. Anong mali? Tanong ni Bersons. Sabay tingin din niya sa big screen sa barko. Sir, ang mga tao sa lupa ay parang hindi galing sa magkasanib na puwersa. Hindi tama ang kanilang pananamit. Naalala ko na ang mga tao sa pinagsanib na puwersa ay hindi nagsusuot ng ganitong uri ng mga damit. At saka, ang mga sundalo sa magkasanib na puwersa ay nabibilang sa iba't ibang puwersa. Bagamat sila ay may sariling mga nakatagong pagkakakilanlan, ang mga damit na kanilang isinusuot ay ganap na naiiba. Ang bawat puwersa ay may kanya-kanyang estilo, ngunit ang mga tao sa magkasanib na puwersa ay nagsusuot. Suot ng mga sundalo ni Huang Feng na nakita natin noon. Itinuro ng katulong ang malabong imahe sa screen at ipinaliwanag kay Bersons. Kabanata 3012. Ibig mong sabihin, ang mga tao sa lupa ay hindi mula sa magkasanib na puwersa, ngunit si Huang Feng at ang kanyang mga tauhan. Bakas sa mukha niya ang pag-asam ni Bersons. Nakatitig ang mga mata niya sa screen, gustong makita ito ng mas malinaw. Oo, sinabi ng assistant, talagang natapos ang labanan sa ibaba bago kami dumating. Gayunpaman, ang nagwagi ay hindi ang pangkat ng mga kalyadong puwersa na inakala namin, kundi si Huang Feng. Ngunit, paano ito posible? Bagamat umaasa rin si Bais Sensi na mananalo si Huang Feng, naramdaman niyang halos wala na ang posibilidad na mangyari iyon. Dapat malaman na ang magkasanib na puwersa ay napakalakas. Bagamat makapangyarihan si Huang Feng, isang panig lang siya. Sa pagharap sa magkasanib na puwersa ng napakaraming puwersa ng sabay-sabay, wala siyang kapangyarihan. Imposibleng manalo siya, at baka hindi man lang siya maglakas loob na lumaban. Sa makatuwid, sa pananaw ni Bersons, tiyak na hindi si Huang Feng at ang kanyang mga sundalo ang nanalo. Ngunit kung hindi si Huang Feng at ang iba pa, ano ang nangyari sa mga damit ng mga tao sa ibaba? Maaaring ang mga tao ng magkasanib na puwersa, pagkatapos talunin si Huang Feng at ang kanyang mga tauhan, ay nagpalit ng damit ni Huang Feng. Kung iisipin, malabong mangyari ang posibilidad na ito. Hindi nila dapat gawin ang ganoong nakakainip na bagay. Sa oras na ito, ang drone ay lumipad ng mas mababa, at si Bersons at ang kanyang katulong ay nakikita ng mas malinaw. Natitiyak nila na pare-pareho nga ang suot ng mga tao sa ibaba. Bukod dito, ito ang mga damit na isinusuot ng mga tauhan ni Huang Feng. Sir, mag-away tayo, sabi ng assistant ni Bersons, kung ang mga tao sa ibaba ay mga tauhan ni Huang Feng, kung gayon hindi tayo nakipaglaban ng mali. Kung ang mga tao sa ibaba ay mula sa ibang puwersa, maaari rin tayong lumaban. Sa karamihan,
sasabihin nila na mali ang paghusga natin sa kanila. Sino ang nagbigay daan sa kanilang mga tao na magsuot ng damit ni Huang Feng? Normal lang na mali ang paghusga natin sa kanila dito. Hindi tayo masisisi ng mga tao ng ibang puwersa. Panipi, tama ka. Tuwang-tuwang sabi ni Bersons, kahit mali ang paghusga namin sa kanila, may dahilan kami. Hiniling nila, si Bais Sensei, na nahuli sa isang dilema, ay napuno muli ng espiritu ng pakikipaglaban matapos mapagtanto na ang sitwasyon ay naging mas mabuti. Nagkaroon pa ng pagkakataon para makapag-ambag siya, kahit saang panig kabilang ang mga tao sa lupa, basta't inalis nila ang mga ito at pagkatapos ay talunin ang hukbo ng Firewind Nation, kung gayon ang planetang ito ay ganap na mapapabilang sa Fengli Nation, at malaki sana ang kontribusyon niya. Sa pag-iisip nito, inutusan ni Bosons ang kanyang katulong, ipasa ang utos. Lahat ay dapat pumasok sa mga istasyon ng labanan at maghanda para sa labanan. Oo, Ginoo, malakas na sagot ng katulong. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis para ipasa ang order. Halos kasabay nito, nagbigay ng katulad na utos si Don sa kanyang mga tauhan. Dati, pakiramdam niya ay medyo matinik ang bagay na itutulad ni Bersons. Pero ngayon, iba na. Kahit saang panig kabilang ang mga taong ito, mayroon silang dahilan para salakayin at hindi na kailangang pakialaman ang anumang bagay. Nagsimulang kumilos ang mga hukbo ng dalawang malalaking puwersa sa ilalim ng utos ng dalawang commander. Ang lahat ng mga kanyan sa mga sasakyang pangkalawakan ay binuksan at nakatutok sa lupa. Ang mga robot ng labanan, mecha, at iba pa sa mga sasakyang pangkalawakan ay handa na ring lumapag at lumaban. Sa pasukan ng mga sasakyang pangkalawakan, ang mga armadong sundalo ay kargado at handang lumaban anumang oras. Kung ikukumpara sa mga naunang puwersa, medyo malakas ang lakas ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower na ito. Kahit na ang lakas ng huling pinagsamang puwersa ay hindi maihahambing sa alinman sa dalawang superpower. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ni Huang Feng na manatili sila hanggang sa huli. Kung lumaban sila noon, baka wala silang nakuhang kalamangan. Lahat, maghanda, sunog. Nang makitang handa na ang lahat, halos sabay na inutusan ni Bosons at Dons ang pag-atake. Bago ang landing battle, tiyak na kailangan nilang gumamit ng malakas na firepower sa mga spaceship para bombahin ang lupa at alisin ang paglaban. Sa ganitong paraan, makakaranas sila ng mas kaunting pagtutol kapag lumapag sila mamaya. Gayunpaman, pagkatapos magbigay ng utos sina Bosons at Dons na umatake, may nangyaring nakakahiya. Ang lahat ng mga sasakyang pangkalawakan ay hindi nakinig sa kanilang mga utos na magpaputok. Ang lahat ng mga kanyan ay tila nag-malfunction sa parehong oras. Anong nangyayari? Adjutant, sigaw ni Dons na may pagtatampo. Sa ganoong kritikal na sandali, ang lahat ng mga sasakyang pangkalawakan ay aktwal na nag-malfunction sa parehong oras. Hindi ba ito nakakahiya at nakakasira sa kanyang mga plano? Nang marinig ang sigaw ni Dons, nagmamadaling tumakbo ang kanyang adjutant na may pagtatampo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Sir, ang mga tao sa ibaba ay nagulat na ang aming command system ay nahak at naparalisa. Hindi namin makontrol ang mga armas na iyon, ulat ng adjutant na may pagtatampo. Ano? Ang command system ay nahak at naparalisa. Ano ang ginagawa ng mga technician? Paanong madaling maparalisa ang kanilang mga computer? Galit na galit si Dons nang marinig niya ang ulat ng kanyang adjutant. Bilang isa sa mga nakatataas ng Firewind Nation, tiyak na alam ni Dons ang kahalagahan ng teknolohiya ng computer sa modernong pakikidigma. Masasabing malaking bahagi ng lakas sa larangan ng digmaan ang natukoy ng mga makinang ito. Sa makatuwid, kung ito ay ang Firewind Nation o ang pag-alit na Fengli Nation, pareho silang nagbigay ng malaking kahalagahan sa pag-unlad ng teknolohiya at pagsulong ng teknolohiya ng computer. Nakatuon din sila sa pagsasaliksik ng higit pang mga high-tech na armas. Sa mga tuntunin ng proteksyon sa aspetong ito, napakahusay din nila dito. Hindi pa sila nakatagpo ng ganoong sitwasyon sa larangan ng digmaan. Bago opisyal na nagsimula ang labanan, ang kanilang command system ay nahak at naparalisa. Alam na alam ni Dons kung gaano kalaki ang magiging epekto nito. Hindi magagamit ang lahat ng mga armas sa matataas na lugar sa kanilang mga spaceship. Ang lahat ng mga robot ng labanan ay hindi naiiba sa scrap metal.
Kahit na ang mga mecha ay maaari pa ring lumaban, sila ay higit pa o hindi gaanong naapektuhan, na nakakaapekto sa kanilang pagganap. Ang ilan sa mga unmanned fighter jet at iba pang armas ay wala ring silbi. Masasabing kung hindi maibabalik ang command system, mababawasan ng mahigit kalahati ang kanilang combat power sa isang iglap. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang maaari pa nilang ibigay. Sabihin sa mga technician na i-restore ang command system sa lalong madaling panahon. Alamin din kung sino ang nasa likod nito. Ang mga tao ba mula sa Fengli Nation? Tapos na nag-order. Ang dalawang superpower na ito ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pag-unlad ng teknolohiya. Ngayong naparalisa na ang kanilang command system, ang unang suspect na pumasok sa isip ni Dons ay ang mga taong mula sa Fengli Nation. Ang mga taong iyon ay may motibo at kakayahang gawin ito. Para naman kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya, hindi sila pinansin ni Dons. Kabanata 313. Si Bersons ay nasa parehong suliranin bilang Dons. Nang magbigay siya ng utos na salakayin ang ground troops, natuklasan din niyang paralisado ang kanyang command system. Sa pagharap sa katotohanan ito, medyo hindi rin ito tinanggap ni Bersons. Parehong superpower ang Fiery Wind Nation at Fender Nation. Kung nais nilang patuloy na sugpuin ang pag-unlad ng ibang mga bansa at mapanatili ang kanilang kasalukuyang nangungunang posisyon, kung gayon hindi sila maaaring maging mabagal sa lahat ng aspeto. Kailangang mauna sila sa ibang mga bansa, lalo na sa larangan ng mataas na teknolohiya. Maraming mga high technology na armas ang nauugnay na ngayon sa teknolohiya ng computer. Siyempre, hindi nila babaliwala ng pag-unlad ng teknolohiya ng computer. Nagtitiwala sila na ang pag-unlad ng teknolohiya ng computer ng kanilang bansa ay nauuna sa ibang mga bansa. Gayunpaman, sa larangang ito ng digmaan, ang kanilang command system ay talagang paralisado. Ang teknolohiya ng computer na ipinagmamalaki nila ay talagang nalampasan ng iba. Paano nila ito matatanggap? Pareho ang Bosons at Dons. Ang una nilang pinaghihinalaan ay ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation. Hinala nila na ito ay ginawa ng Dons dahil tanging ang Fiery Wind Nation, na kasing lakas nila, o mas malakas pa, ang may kakayahang malampasan ang Fender Nation sa teknolohiya ng computer. Hindi rin ikinonekta ni Bosons ang insidenteng ito kay Huang Feng at sa puwersang nasa likod niya. Hindi niya akalain na ang isang puwersa na lumitaw ng wala saan ay hihigit sa kanila sa teknolohiya ng computer. Lahat, taasan ang alerto. Mag-ingat sa pag-atake ng Fiery Wind Nation. Utos ni Bosons, sabihin sa mga teknisyan na magmadali at ayusin ang sistema. Hindi tayo maaaring maging passive. Kapag ang lahat ng command system ay naparalisa, ang kanilang lakas ay mababawasan ng higit sa kalahati. Tiyak na sasamantalahin ng kaaway ang pagkakataong ito para salakayin sila. Kailangang mag-ingat si Bosons. Ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay nagbabantay laban sa isa't isa. Dahil hindi na ibalik ang command system, inutusan ni Bosons at Dons ang fleet na lumapag sa halos parehong oras upang hindi maging target ng kalaban. Nang lumapag sa lupa ang armada ng dalawang superpower, natigilan ang magkabilang panig. Anong nangyayari? Bakit pinili din nilang lumapag? Hindi ba nila sinamantala ang pagkakataon para salakayin tayo? Laking gulat ng mga commander ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower sa kanilang nakita. Inakala nilang lahat na ang kanilang command system ay paralisado ng kalaban. Dahil paralisado ang sarili nilang command system, dapat sinamantala ng kaaway ang pagkakataong salakayin sila. Ang pag-atake sa lupa mula sa langit ay may malinaw na kalamangan, kaya't wala silang pagpipilian kundi ang lumapag. Bakit ganoon din ang ginawa ng kalaban? Bobo ba ang commander ng kalaban? Pinagmasdan ni Bersons at Dons ang eksenang ito nang nakakunot ang mga kilay. Malinaw, kahit na ang pinakamataas na commander ng kalaban ay bobo, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi magiging bobo. Hindi sila maaaring gumawa ng ganoong katangahang desisyon ng sabay. Ang tanging paliwanag sa kanilang mga aksyon ay paralisado rin ang kanilang command system kaya't kailangan nilang lumapag upang maiwasang maging target ng kalaban. Nang maisip nila ang paliwanag na ito, sabay na nabigla ang mga commander ng magkabilang panig. Kung pareho silang naparalisa ng command system, sino kaya ang paralisahin ang command system nila? Pwede bang, dahil napakalinaw nila na hindi nila naparalisa ang command system ng kalaban?
Ito ay tiyak na hindi nila ginawa, at ang sistema ng utos ng kalaban ay hindi masisira ng walang dahilan. Sa oras na ito, naalala nila na may third party sa eksena, isang puwersa na hindi nila pinansin noon. Halos sabay na tumingin sina Bosons at Dons kay Huang Feng at sa kanyang mga tropa. Napansin mo ba, medyo late na, nakita ni Huang Feng na ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ang Wind Country at ang Fiery Wind Country, ay dumuong sa lupa. Pagkatapos ng isang pag-uyam, inutusan niya ang pag-atake. Ang panig ni Huang Feng ay nakipaglaban lamang sa magkasanib na puwersa, kaya wala siyang gaanong oras upang bumuo ng isang anti-air defense system. Bilang karagdagan, ang Fiery Wind Country at ang Wind Country ay may maraming advanced na sasakyang pangkalawakan. Kung gusto ni Huang Feng na makipagpalitan ng mga sandata na makakapagtanggol laban sa mga sasakyang pangkalawakan ng kalaban, kakailanganin niyang gumastos ng malaking pera. Sa makatuwid, ponor-alisa lang ni Huang Feng ang kanilang command system. Ang command system na ito ay hindi lamang tumutukoy sa command ng commander sa kanyang mga subordinate, kundi kabilang din ang control at command ng mga armas. Sa makatuwid, pagkatapos na maparalisa ang command system, marami sa mga high-tech na armas ng dalawang superpower ang hindi magagamit, kabilang ang mga spaceship. Sa makatuwid, hindi nagulat si Huang Feng na pinili ng mga tropa ng Fiery Wind Country at Wind Country na lumapag. Lumulutang sa himpapawid at hindi kayang umatake o ipagtanggol, hindi ba't iyon ang magiging target nilang buhay? Kaya naman, hanggat hindi pa nababaliw ang kanilang commander, tiyak na pipiliin niyang ipalapag ang mga sasakyang pangkalawakan sa lupa. At ito mismo ang gusto ni Huang Feng. Matapos lumapag sa lupa ang mga spaceship ng dalawang superpower, agad na naglunsad ng pag-atake si Huang Feng. Sa ilang sandali, yumanig sa kalangitan ang tunog ng mga baril at kanyan. Ang mga target ng pag-atake ay ang mga tropa ng dalawang superpower. Ang mga sandata na ipinagpalit ni Huang Feng ay hindi mahina. Sapat na ang mga ito upang magdulot ng banta sa mga sasakyang pangkalawakan sa lupa. Sa makatuwid, nagawa nilang pilitin ang mga tao sa mga sasakyang pangkalawakan ng napakabilis. Kung hindi, lahat sila ay nakulong sa loob. Sa sandaling sila ay tinambangan, agad na naunawaan nina Bersons at Danes kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, mas nagulat sila kaysa natakot sa sandaling ito. Hindi nila akalain na ang taong nagparalisa sa kanilang command system ay si Huang Feng, na hindi nila siniseryoso noon. Dapat malaman na noon pa man ay itinuring nila ang isa't isa bilang kanilang mga kalaban. Para naman kay Huang Feng at sa puwersang nasa likod niya, hindi nila ito sineseryoso. Gayunpaman, ang puwersang ito na hindi nila sineseryoso ang madaling nagparalisa sa kanilang command system. Bukod dito, kung walang aksidente, naparalisa niya ang command system ng dalawang superpower sa parehong oras. Ang gayong kakayahan ay talagang nakakagulat. Pagkatapos noon, inaasahan na ang pag-atake ni Huang Feng sa kanila. Kung tutuusin, alam nila kung para saan sila nandito. Naniniwala sila na alam din ni Huang Feng na kung gusto niyang protektahan ang planetang ito, hindi siya uupo at maghihintay sa kamatayan. Pinatunayan din ng pagkaparalisa ng kanilang command system ang puntong ito. Kaya naman, matapos maparalisa ang command system nila, normal lang nasasalakayin niya sila. Gayunpaman, pagkatapos makita na si Huang Feng ay talagang mayabang na atakihin silang dalawa ng sabay, ang dalawa sa kanila ay mapapangiti lamang sa kanilang mga puso. Ang Huang Feng na ito ay talagang mayabang. Talagang naglakas loob siyang salakayin ang dalawang superpower ng sabay. Pagod na ba siya sa buhay? Kabanata 314. Bagamat nagulat sila na maaaring maparalisa ni Huang Feng ang kanilang command system, ito ay isang sorpresa lamang. Hindi sila natakot kay Huang Feng dahil dito. Sa kanilang mga puso, ang lakas ni Huang Feng ay ganoon lang. Sa panahong ito, sila ay sinusubaybayan at nagtatanong tungkol sa sitwasyon sa panig ni Huang Feng. Sa makatuwid, alam nila ang lakas ng panig ni Huang Feng. Sa makatuwid, hindi sila natakot kay Huang Feng. At ngayon, aktwal na sinasalakay ni Huang Feng ang magkabilang panig ng sabay. Sa mata ni Bersons at Dons, isa itong ganap na pagpapakamatay. Naisip ba niyang walang muwang na wala silang magagawa sa kanya matapos maparalisa ang command system nila? Ang pagpaparalisa sa kanilang command system ay talagang makakaapekto sa kanilang lakas, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay ganap na walang kapangyarihan.
mayroon pa rin silang makapangyarihang mecha group at malalakas na ground troops. Ang mga puwersang ito ay nakahihigit sa panig ni Huang Feng sa mga tuntunin ng parehong dami at kalidad. Sa makatuwid, pagkatapos na atakehin ni Huang Feng, sina Bersons at Dons ay hindi nataranta. Kahit sa panahong ito, tiwala pa rin sila na kaya nilang manalo sa laban na ito. Gayunpaman, ang proseso ay medyo naiiba sa kung ano ang inaasahan nila. Order the mechas and ground troops to get off the spaceship and counterattack the enemy, halos magkasabay na utos ni Bersons at Dons. Bumukas ang pinto ng spaceship at lumabas sa spaceship ang matataas na mecha. Habang naglalakad sila, inatake nila ang tagiliran ni Huang Feng. Nakasunod na malapit sa likod ng mga mecha ang isang malaking bilang ng mga ground troop. Ang mga taong ito ay ganap na armado ng mga kagamitan sa pagtatanggol at mga advanced na armas. Sinundan nila ang mga mecha upang magbigay ng suporta sa firepower at ipagtanggol din ang kanilang sarili sa tulong ng mga mecha. Bilang karagdagan sa mga mecha at ground troops, mayroon ding isang malaking bilang ng mga armored vehicle, tank, at iba pang mabibigat na armas. Ang mga bagay na ito ay mas advanced kaysa sa mga bagay sa Earth. Maging ito ay sa mga tuntunin ng depensa o pag-atake, lahat sila ay napakalakas. As expected of the two superpowers. Pambihira nga ang lakas nila. Tiningnan ni Huang Feng ang siksikan ng mga kalaban at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang mga puwersang nakatagpo niya noon ay hindi man lang isang ikasampu ng lakas ng dalawang superpower na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersang ito ay nakatuon sa pag-unlad ng ekonomiya. Bagamat mayroon silang sariling sandatahang lakas, hindi sila masyadong malakas. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa ilalim ng jurisdiction ng dalawang superpower. Maaaring paunlarin ng dalawang superpower na ito ang kanilang mga ekonomiya, ngunit tiyak na hindi sila papayag na paunlarin ang kanilang sandatahang lakas sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Sa makatuwid, kahit na mayroon silang sariling sandatahang lakas, hindi sila masyadong malakas. Maaaring sapat na ang mga ito para protektahan ang kanilang sarili at harapin ang ilang problema, ngunit kulang pa rin sila pagdating sa pagkukusa sa pag-atake. Gayunpaman, magkaiba ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower na ito. Nagkaroon sila ng sariling hukbo. Ang mga hukbong ito ay hindi lamang malaki sa bilang, sila ay kumpleto sa kagamitan, at sila rin ay mahusay na sinanay. Kasabay nito, dahil sa patuloy na alitan sa pagitan ng dalawang superpower na ito, ang mga sundalo ng dalawang bansang ito ay mas maraming karanasan sa labanan. Ang mga bagay na ito ay malayo sa maaaring magkaroon ng ibang puwersa. Gayunpaman, nagulat lamang si Huang Feng. Hindi siya natakot ni hindi niya naisip na tumakas. Sabihin sa lahat na huwag nang magtago. Lumabas ka at umatake ng buong lakas. Utos ni Huang Feng. Dati, alam ni Huang Feng na maaaring masubaybayan ang kanyang mga kilos. Kaya naman, sa tuwing lumalaban siya, sinasadya niyang tumaas ang rate ng kamatayan sa kanyang panig. Ang mga hindi dapat mamatay ay, namatay, din sa ilalim ng kanyang kahilingan. Natural, hindi naman talaga sila patay. Ginawa lang nila ang kanilang pagkamatay. Pagkatapos, palihim silang kumilos at nagtipon upang hintayin ang huling labanan ngayon. Sa makatuwid, kahit na sinusubaybayan ng Bersons at Dons si Huang Feng, wala pa rin silang tamang pag-unawa at paghuhusga sa lakas ni Huang Feng. Hindi nila inaasahan na maparalisa ni Huang Feng ang kanilang command system. Ngayon, hindi nila inaasahan na ang hukbo ni Huang Feng ay hindi bababasa. Kanila, bakit ang daming tao bigla? Si Bersons at Dons, na hindi bumaba sa spaceship, ay nagulat nang makita ang napakaraming tao. Dahil paralisado ang command system, hindi makaalis ang mga drone, kaya hindi nila makita ang buong larawan ng larangan ng digmaan. Gayunpaman, sa abot ng kanilang nakikita sa kanilang mga mata, kitang-kita nila na ang bilang ng mga kalaban ay biglang dumami ng marami. Mas marami ang mga kalaban kaysa sa nakita nila noon. Hindi kaya tinatago ni Huang Feng ang kanyang lakas noon. Marahil ito lamang ang paliwanag. Kung hindi, imposible para sa napakaraming tao na lumitaw. Gayunpaman, si Huang Feng ay nahaharap sa napakaraming puwersa noon. Ang mga puwersang iyon ay hindi mahina nang sila ay nagsanib puwersa. Naglakas loob si Huang Feng na itago ang kanyang lakas kapag humarap sa kanila ng mag-isa. Ganon ba siya ka-confident o mayabang? Gayunpaman,
anuman ang mangyari, naunawaan nila na mali ang kanilang naunang paghatol sa mga puwersa ni Huang Feng. Ang lakas ni Huang Feng ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Kahit ganon, hindi nagbabago ang katotohanang matatalo ka. Umiyak sina Bosons at Dons sa kanilang mga puso. Si Huang Feng ay may mas maraming tao sa kanyang panig, ngunit mayroon din silang maraming tao sa kanilang panig. Bukod dito, sabay nilang sinasalakay si Huang Feng. Ang magkabilang panig ay nagtutulungan, kaya ang kanilang bilang at lakas ay mas malakas. Hindi nila akalain na makakaligtas si Huang Feng sa kanilang pinagsamang pagkubkob. Gayunpaman, pagkatapos na opisyal na nagsimulang magpalitan ng putok ang dalawang panig, biglang nayanig ang kanilang mga iniisip. Ito ay dahil ang lakas na ipinakita ng mga tao sa panig ni Huang Feng ay medyo lumampas sa kanilang inaasahan. Sila ay hindi inaasahang malakas. Ang kalidad ng labanan ng mga taong iyon ay napakataas. Maging ito ay ang kanilang kooperasyon o individual na kakayahan sa labanan, hindi sila mas mahina kaysa sa kanilang panig. Sa katunayan, mas malakas sila. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na mga subordinate ang isang puwersa na lumitaw ng wala saan? Maaari kaya silang hukbo ng isang bansa? Gayunpaman, kahit na sila ay hukbo ng ibang bansa, ang kanilang lakas ay hindi dapat mas malakas kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ang dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa sansinukob na ito. Ang ibang mga bansa ay malayong mababa kumpara sa kanila. Tiningnan ni Bosons at Dons ang lahat sa malayo at nahulog sa pagmumuni-muni at hindi paniniwala. Pagkatapos, kahit na ayaw nilang maniwala, ang mga katotohanan ay nasa harap nila. Wala silang choice kundi maniwala. Akala nila noong una ay maayos ang pag-usad ng kanilang tropa, ngunit hindi iyon ang nangyari. Hindi naman mabilis ang kanilang pag-asenso, at matagal pa silang na-block sa isang lugar. Ito ay nagpagalit sa kanila, ngunit wala silang magagawa. Ano ang dapat nilang gawin? Isang nag-iisip ng solusyon sina Bosons at Dons. Kabanata 315. Hindi pa rin ba gumagana? Nag-aalalang tanong ni Bosons sa technician. Nang malaman ni Bosons na paralisado ang command system sa kanyang tagiliran, hindi na niya ito pinansin. Sa kanyang opinyon, kahit na hindi nila ginamit ang mga spaceship, drone, at combat robot, madali pa rin nilang matatalo ang koponan ni Huang Feng. Gayunpaman, wala na siyang ganoong kumpiyansa dahil nalaman niyang ang koponan ni Huang Feng ay higit na nalampasan ang kanilang mga naunang inaasahan sa mga tuntunin ng parehong dami at lakas. Akala nila ay madali nilang matatalo ang koponan ni Huang Feng, ngunit ngayon, nalaman nilang mahirap manalo. Upang malutas ang problemang ito, maaari lamang nilang ibalik ang kanilang command system at ibalik ang kanilang dating kapangyarihang labanan. Sir, hindi pa po gumagana, sabi ng technician, maestro ang nasa tapat namin. Ginamit na namin ang lahat ng lakas namin, pero hindi pa rin namin kayang labanan ang atake ng kalaban. Sa puntong ito, medyo napahiya ang technician. Siya ay palaging napakatiwala sa lakas ng kanyang sarili at ng kanyang koponan. Siya ay tiyak na sa mga tuntunin ng teknolohiya ng network, walang sinuman ang kanilang katugma. Maging ang mga tao mula sa Blazing Wind Nation ay maaari lamang makipaglaban sa kanila. Sa mga nakaraang laban, ang mga network technician mula sa Blazing Wind Nation ay hindi kailanman nakakuha ng anumang kalamangan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nahulog sila sa mga kamay ng isang hindi kilalang tao. Ang lalong nagpahirap sa kanya na tanggapin ay sa iba't ibang senyales ay tila nag-iisa ang kabilang partido. Ang pagtuklas na ito ay nagparamdam sa kanila na ito ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, habang parami ng parami ang mga pahiwatig na lumitaw, at mas madalas silang nag-away sa kabilang partido, ang hula na ito ay papalapit ng papalapit sa katotohanan. Ang pagtuklas na ito ay nagpahiya sa kanila. Nawasak sa isang iglap ang pride nila noon. Kung gayon, maaari ka bang gumawa ng inisyatiba upang salakayin sila? Busy sila sa pag-atake sa amin, kaya malamang wala silang masyadong energy para sa defense. Hanggat na paralisa natin ang kanilang command system, bagamat hindi natin lubos na mababago ang sitwasyon, tiyak na mas magiging maayos ang sitwasyon kaysa ngayon, ani Bosons. Obviously, hindi alam ni Bosons na iisang tao lang ang kalaban na nagparalisa sa command system nila. Naisip niya na ito ay isang koponan.
Kung tutuusin, kung iisang tao lang, sobrang hindi ka panipaniwala. Ang taong namamahala sa teknolohiya ay walang intensyon na sabihin kay Boson C ang katotohanan. Kung ganoon, mas lalo silang mapag-alitan. Bukod dito, ang katotohanan na ang kabilang partido ay isang tao lamang ay kanilang hula lamang. Bagamat ito ay napakalapit sa katotohanan, hanggat hindi pa ito nakumpirma, maaari lamang itong hulaan. Hindi nila itinago ang katotohanan. Panginoon ko, hindi rin mangyayari iyon. The technician said with a face full of shame, while they were attacking our network, they were also actively defending. At saka medyo malakas din yung defensive ability nila. Hindi na break ng mga tao natin yung defense nila. Narinig ni Bersons ang kanyang mga salita at agad siyang pinandilatan. Hindi ka makakapagtanggol, at hindi ka makakaatake. Ano ang silbi ng pagkakaroon mo? Napahiya ang technician sa pagsaway ni Bersons, ngunit hindi niya magawang pabulaanan dahil nasa harapan niya na ang katotohanan. Talagang hindi nila nagawang manalo laban sa kabilang partido, kaya tama lang na pagsabihan sila. Napag-alitan lang si Bersons at tumigil. Dahil alam niyang hindi na mababago ang ganitong bagay sa ilang salita pa. Ito ay isang puwang sa lakas, at hindi ito mababago sa maikling panahon. Walang paraan upang maibalik ang kanilang sariling command system, at walang paraan upang maparalisa ang command system ng kabilang partido. Maaari lamang silang mag-isip ng ibang paraan. Gayunpaman, ang ibang mga paraan ay hindi napakadaling isipin. Ang mga drone ni Huang Feng ay medyo malakas, na nakita na nila noon. Ngayon, sa lupa na lang sila makakalaban. Kailangan nilang patuloy na harapin ang mas maraming sundalo mula sa panig ni Huang Feng kaysa sa inaasahan, at inatake din sila ng maraming drone sa kalangitan. Dahil dito, naging masama ang kanilang kapaligiran sa pamumuhay. Nag-isip ng paraan si Bersons, at sa huli, masasabi lang niya sa kanyang adjutant, magpadala ka ng isang tao na makipag-ugnayan sa hukbo ng Firewind Nation. Dapat nating pansamantalang isantabi ang ating mga dati nating hinaing at magsanib puwersa para harapin si Huang Feng. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Ang tanging solusyon na naiisip ni Bai Sensi ngayon ay ang makipagsanib puwersa sa hukbo ng Blazing Wind Nation. Bagamat dati na nilang inaatake ang koponan ni Huang Feng, lumalaban sila sa kanilang sarili at hindi may palabas ang buong potensyal ng magkabilang panig. Pero ngayon, dapat talaga silang magsanib puwersa. Kung hindi, malamang na matatalo sila ng hukbo ni Huang Feng. Mabilis na nagayos ang adjutant ni Bersons para sa isang tao na makipag-ugnayan kay Dons. Si Dons ay nahaharap sa parehong suliranin bilang Bersons, kaya pagkatapos malaman ang intensyon ni Bersons, hindi na siya masyadong nagdalawang isip at pumayag sa mungkahi ni Bersons. Sa pagkakataong ito, ang pangunguna sa koponan sa planetang ito ay isang pagkakataon para sa parehong Bersons at Dons na magbigay ng kontribusyon. Gayunpaman, kung hindi nila ito magagawa ng maayos, kung gayon hindi lamang sila hindi magbibigay ng kontribusyon, ngunit sila ay papunahin din. Baka mamatay pa sila dito. Ito ay isang resulta na ni isa sa kanila ay hindi gustong tanggapin. Matapos magkaroon ng kasunduan ang dalawang panig, mabilis na gumawa ng channel ng komunikasyon ang mga teknisyan ng dalawang panig para sa komunikasyon ng dalawang panig. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa mga galaw ng kabilang panig sa oras na sila ay mas makikipagtulungan. Matapos talagang magtulungan ang dalawang panig, tumaas ng husto ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, na nagpapataas din ng pressure sa panig ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga hukbo ng dalawang superpower. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban at karanasan sa pakikipaglaban ay hindi masama. Ngayong isinantabi na nila ang kanilang mga nakaraang hinaing at nagsanib puwersa, napakalakas pa rin ng kanilang lakas. Medyo kahanga-hanga ako na magawang pagsanib puwersa ang dalawang superpower na ito na ilang dekada nang magkasalungat sa isa't isa. Matapos malaman ang reaksyon ng dalawang superpower, tumawa si Huang Feng. Ang alyansa ng dalawang superpower ay talagang nagbigay ng matinding pressure sa panig ni Huang Feng, ngunit hindi ito sapat para mawalan sila ng pag-asa. Kamusta naman sa tabi mo? Tinanong ni Wu Fan ang super hacker na binayaran niya ng malaking halaga. Master, katatapos ko lang mag-decryption. Sabi ng super hacker. Mabuti, kung gayon, maging tagapanood tayo at panoorin silang magpatayan. Ngumiti si Huang Feng. Tapos, mahinahong sabi niya, let's do it.
Oo, Master. Magalang na sabi ng super hacker, saka mabilis na tinapik ang keyboard gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, ang mga drone, spaceship, at combat robot na dati ay nasa isang ipinagbabawal na estado sa dalawang superpower ay nagsimulang gumalaw halos sa parehong oras. Kabanata 3016. Ham! Anong nangyayari? Bakit gumagalaw ang spaceship? Pinigilan mo ba ang kanilang pagsalakay? Naramdaman ni Bersons na nakatayo sa spaceship, ang spaceship sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang gumalaw. Hindi niya naiwasang tanungin ang technician sa gilid niya na tuwang-tuwa. Kung mapipigilan nila ang pag-atake ng mga hacker ni Huang Feng, tataas ng malaki ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, opisyal na silang kaalyado ngayon ng Wild Wind Nation. Nabawi na ng mga opisyal na puwersa ng dalawang superpower ang kanilang buong lakas. Talagang hindi ito isang bagay na mapipigilan ni Huang Feng. Hindi bababasa, iyon ang naisip ni Bersons nang may kumpiyansa. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, pagkatapos niyang magtanong, sinabi ng technician sa kanyang gilid na puno ng takot ang mukha, "Sir, hindi namin napigilan ang kanilang pagsalakay. Nawalan pa rin kami ng kontrol sa command system ng kalaban. Kung gayon, ano ang nangyayari sa spaceship? Anong meron sa mga drone sa labas?" Tanong ni Bersons. Pagkatapos, nag-isip siya ng nakakatakot na posibilidad at nabigla siyang nagsabi, "Maaari kayang kontrolin na ni Huang Feng at ng iba pa ang ating command system. Ito ang tanging paliwanag na makapagpapaliwanag kung bakit biglang gumalaw ang kanilang spaceship, combat robots, at drones. Gayunpaman, kung ito ang kaso, ito ay magiging lubhang nakakatakot para sa kanila. Ang mga kahihinatnan ay talagang hindi ang gusto nilang makita." Nang matapos magsalita si Bersons ay tinitigan niya ang teknisyan na nasa harapan niya. Sa ilalim ng kanyang gulat at takot na titig, ang teknisyan ay tumango at sinabi sa hindi malinaw na tono, "Ganyan talaga. Ngayon ay ganap ng kontrolado ng kaaway ang ating command system. Nakumpleto na nila ang pag-decryption at maaari na ngayong ganap na kontrolin ang ating sistema upang gawin ang anumang gusto nila." Nang marinig ang mga salita ng technician, naramdaman ni Bersons na umitim ang kanyang paningin. Umindayog ang katawan niya at napahawak siya sa table sa tabi niya para patatagin ang sarili. Pagkatapos, sinigawan niya ang technician, "Ikaw bangkos ng basura. Ano ang silbi ng pagkakaroon mo? Ha? Una, naparalisa ng kaaway ang command system, at ngayon, ang command system ay direktang kinokontrol ng kaaway. Lahat ba kayo basura? Sa dinami-dami ng tao, hindi man lang nila may pagtanggol ang command system." Panipi, sa harap ng galit na dagandong ni Bersons, napayuko na lamang ang namamahala sa teknolohiya sa kahihiyan. Sa sandaling ito, naramdaman niya na siya at ang kanyang mga nasasakupan ay walang pinagkaiba sa basura. Masyadong masama ang ginawa nila sa pagkakataong ito. Hindi lamang naparalisa ng kabilang partido ang sistema, ngunit ngayon ay na-decryption pa ng kabilang partido ang system at kinuha ang kontrol sa kanilang sistema. Kung ito ay kumalat, ito ay masyadong nakakahiya. Hindi na siguro siya makakaupo sa kinatatayuan niya pagbalik niya. Siyempre, iyon ay nasa premise na makakabalik siya ng ligtas. Gayunpaman, pagkatapos na kontrolin ng kabilang partido ang command system, alam niyang napakaliit ng pagkakataong makabalik siya ng ligtas. Hindi lamang siya, ngunit hindi marami sa mga taong naruroon ang makakabalik ng ligtas. Ito rin ang dahilan kung bakit galit na galit si Bersons. Dahil na-control na ng kabilang partido ang command system, hindi ito dapat laro. Tiyak na magkakaroon ng ilang uri ng pagkilos, at madaling malaman kung ano ang mangyayari. Tiyak na, sa susunod na segundo, ang mga sasakyang pangkalawakan, mga robot ng labanan, at isang malaking bilang ng mga drone ay nakabukas ang kanilang mga muzzle. Hindi nila pinupuntirya si Huang Feng at ang kanyang mga subordinate, ngunit ang hukbo ng Fengli Nation at ang hukbo ng Firestorm Wind Nation. Alam ng mga sundalo ng Fengli Nation at ng Firestorm Wind Nation na ang kanilang command system ay paralisado, kaya hindi nila magagamit ang mga spaceship, drone, at combat robot para lumaban. Maaari lamang silang mag-charge sa harap. Matagal na silang hindi nakatagpo ng ganoon ka-simple at marahas na paraan ng pakikipaglaban. Ang panig ni Huang Feng ay hindi mahina, kaya humantong ito sa isang malaking bilang ng mga nasawi, na naging dahilan upang sila ay hindi nasisiyahan at natakot.
Sa kabutihang palad, pagkatapos nilang makipagsanib puwersa sa ibang bansa, bumuti ang kanilang lakas at bumaba ang mga nasawi. Gayunpaman, kumpara sa dati, ito ay napakaseryoso pa rin. Ngayon, nakikita ang sarili nilang mga sasakyang pangkalawakan na gumagalaw, lumilipad ang mga drone, at nakikipaglaban sa mga robot na nagmamadaling may mga armas, natigilan sila saglit bago sila lahat ay nagsaya. Ang galing! Sa wakas nalutas na ng mga D*man technician na iyon ang problema. Narito na ang ating mga reinforcements. Oras na para matikman ng mga Moldita sa kabilang panig ang ating kapangyarihan. Panipi. Attention, Team 3, pumasok sa battle formation. Sundin ang mga robot ng labanan at maglunsad ng pag-atake. Malinaw, nang makita ng mga sundalo ng Firewind Nation at ng Fender Nation na gumagalaw ang mga makina sa kanilang panig, inisip nilang lahat na naibalik na ang kanilang command system at tuwang-tuwa sila. Sa tulong ng mga spaceship at combat robot, maibabalik ang kanilang lakas at mababawasan ang kanilang mga nasawi. Gayunpaman, bago sila maging masaya ng matagal, natakot sila nang makita na ang mga muzzle ng mga sasakyang pangkalawakan at drone ay hindi nakatutok sa kalaban, ngunit sa kanila. Ang mga robot ng labanan ay hindi rin nagmamadali sa kalaban, ngunit sa kanila. Ito, ano ang nangyayari? Pagkatapos noon, wala na silang mood mag-isip dahil halos sabay-sabay na nagpaputok ang mga spaceship, drone, at combat robot. At ang target ng apoy ay sila, hindi ang kanilang kaaway. Nagsimulang maghiyawan at magtago ang lahat. Sa pagkakataong ito, Firestorm Wind Nation man o Fengli Nation, maraming spaceship, drone, at combat robot. Siyempre, hindi sila nagbabantay laban kay Huang Feng. Sa simula, hindi nila sineseryoso si Huang Feng. Ang dahilan kung bakit nagpadala sila ng napakaraming tao ay para bantayan siya. Sa kanilang mga mata, siya lang ang kanilang kalaban. Ngunit ngayon, ang mga armas na kanilang inihanda ay naging kanilang pinakamalaking kaaway. Ang mga kanyan sa mga spaceship ay mabangis na nagpaputok sa kanila. Maraming tao ang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umiwas at napadpad sa langit. Ang mga drone ay lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo. Bagamat ang mga drone na ito ay hindi makakalipad ng kasing taas ng mga drone ni Huang Feng, hindi pa rin maliit ang kanilang kapangyarihan. Nagdulot din sila ng maraming casualty sa panig na ito. Samantala, ang mga robot na pang-combat na dapat ay kanilang takip ay nakapasok na sa kanilang kalagitnaan at nagsimula ng massacre. Chaos, lahat ng ito ay kaguluhan. Ang mga sundalo ng Firestorm Wind Nation at ang Fengli Nation ay tumatakbong parang mga daga, ngunit hindi nila alam kung saan ligtas. May mga baril na nagpaputok sa kanila kung saan-saan. Dati, kapag nahaharap sila sa pag-atake mula sa panig ni Huang Feng, nakakapagtago pa rin sila sa sarili nilang kampo. Gayunpaman, ang lugar na ito ay ganap na hindi ligtas. Walang ligtas na lugar sa kanilang paligid. Kabanata 317. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Tiningnan ni Dons ang eksenang ito na may maputlang mukha. Bilang isa sa iilang big shot sa Firewind Nation, bihirang mawala ng kalmado si Dons ng ganito, lalo na sa harap ng napakaraming subordinate. Palagi niyang iniisip ang kanyang imahe. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala na siyang oras para pangalagaan ang kanyang imahe. Laking gulat niya sa eksenang ito. Matapos malaman na ang command system sa kanyang tagiliran ay ganap na na-decrypted at kontrolado ng grupo ni Huang Feng, ang reaksyon ni Dons ay katulad ng ginawa ni Bersons. Pareho silang matalinong tao, kaya natural na alam nila kung ano ang mga seryosong kahihinatnan kapag ang command system sa kanilang panig ay kontrolado ng kabilang partido. Pinatunayan din ng pag-unlad ng sitwasyon na tama ang kanilang mga naunang hula. Matapos kontrolin ng kaaway ang command system sa kanilang panig, nahaharap sila sa nakakatakot na kahihinatnan. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi nakaramdam ng kaunting saya sa paghula ng katotohanan. Mas gugustuhin pa nilang magkamali kaysa makita ang eksenang nasa harapan nila. Gayunpaman, ang katotohanan ay malinaw na hindi magbabago ayon sa kanilang mga iniisip. Ang kanilang panig ay nahaharap sa isang malaking sakuna. Nakatayo sa sasakyang pangkalawakan, tanging ang sasakyang pangkalawakan na kanyang sinasakyan, pati na rin ang iba pang mga sasakyang pangkalawakan, ay patuloy na nagpapaputok sa kanyang sariling mga sundalo. Ang mga sundalo ay nahulog sa ilalim ng bibig ng mga baril ng kanilang sariling mga tao sa kalituhan.
Si Dons ay hindi isang taong nagmamalasakit sa buhay ng kanyang mga sundalo. Kung sa ibang pagkakataon, wala siyang pakialam kung mamatay ang mga sundalong ito. Pero ngayon, hindi niya kaya. Ginagawa pa rin nila ang kanilang misyon at kailangan pa niyang umasa sa kanila para matapos ito. Sa huli, isang malaking bilang ng mga sundalo ang namatay. Paano niya ito matatanggap? Bilasan mo, kumpol ng basura. Ibalik mo agad ang kontrol ng spaceship. Sinisigawan ni Dons ang mga technician sa gilid niya. Napagtanto na niya na kung magpapatuloy ito, hindi lamang siya mabibigo na makumplito ang misyon, ngunit malamang na mamatay din siya dito. Obviously, ayaw pa niyang mamatay. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, hindi nila mabawi ang kontrol sa command system. Matapos makuha ng kabilang partido ang kontrol sa command system, agad nilang binago ang password at mga tagubilin. Kailangan nilang masira ang sistema ng depensa ng kabilang partido upang mabawi ang kontrol sa command system. Ang mga nakaraang katotohanan ay napatunayan na sila ay hindi katugma para sa mga teknikal na kawani ni Huang Feng. Sa isang teknikal na paghaharap, sila ay ganap na sinupil ng kabilang partido sa simula pa lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakakuha ng kahit kaunting bentahe. Boom! Bang! Habang galit na galit si Dons, biglang inatake ang kanyang spaceship. Sa isang malakas na boom, ang kanyang spaceship ay yumanig ng husto. Pagkatapos, ang iba't ibang mga alarma sa sasakyang pangkalawakan ay umalangaw-ngaw. Nasira ang spaceship. Anong nangyari? Tanong ni Dines. Sir, ang spaceship namin ay inatake ng Fan Nation spaceship, may sumagot agad. Bastos, sabihin sa kanila na huminto. Kung hindi, papatayin ko silang lahat. Napaungol si Dons. Sobrang bad mood siya. Anumang maliit na bagay ay magagalit sa kanya. Bukod dito, hindi ito maliit na bagay, na lalong nagpagalit sa kanya. Sir, naputol na po yung temporary communication namin sa kanila. Hindi po namin sila makontak ngayon, the adjutant said with a troubled expression. Magsasalita pa lang si Dons, muling yumanig ang spaceship na parang anumang oras ay babagsak ito mula sa langit. Ang mga alarma sa sasakyang pangkalawakan ay tumunog ng mas malakas at mas matindi. Ganti, gumanti agad, kusang sumigaw si Dons. Patayin ang mga taksil na bastos. Gayunpaman, ang sumagot sa kanya ay isang awkward na katahimikan. Sa wakas ay nag-react si Dons at tumahimik. Nawalan sila ng kontrol sa spaceship at hindi na sila makaganti. Sa madaling salita, ang magagawa lang nila ngayon ay maghintay sa spaceship para sa huling resulta. Hindi man lang sila makatakas dahil seliado na ang lahat ng escape hatches. Dito na ba ako mamamatay ngayon? Inisip ni Dons ang kanyang sarili sa kawalan ng pag-asa. Si Bersons ay may kaparehong pag-iisip sa kanya. Nang inatake ang sasakyang pangkalawakan ni Dons, hindi rin naligtas ang sasakyang pangkalawakan ni Bersons. Sinalakay din ang spaceship na sinasakyan niya. Umupo siya sa kanyang upuan na may maputlang mukha at tahimik na naghintay para sa huling resulta. Maganda ang mga sasakyang pangkalawakan na ito, ngunit hindi lahat ng ito ay maaaring sirain dito. Sa kabilang banda, bumulong si Huang Feng sa sarili habang tahimik na pinapanood ang eksena. Napakahalaga ng mga sasakyang pangkalawakan na ito. Kung mahuli niya sila, tiyak na hindi sila madaling sirain ni Huang Feng. Inutusan niya ang super hacker na gawin yun ngayon lang para takutin ang mga taong iyon at kasabay nito, para mas maging magulo ang sitwasyon. At hindi siya binaygo ng super hacker. Malaki ang ginawa niya. Naging mas magulo nga ang eksena. May mga pagsabog, hiyawan, at hiyawan ng tulong sa lahat ng dako. Ang mga sundalo ng Blazing Wind Nation at Fender Wind Nation sa gitna ng larangan ng digmaan ay ganap na nahulog sa kawalan ng pag-asa. Ang ilang matatalinong sundalo ay tila naisip na ang lahat ng ito ay may kinalaman kay Huang Feng dahil ang mga sundalo ng Blazing Wind Nation at Fender Wind Nation ay nasa kaguluhan. Gayunpaman, si Huang Feng at ang kanyang hukbo ay ligtas at maayos. Imbes na magulo, nanunood lang sila ng palabas sa gilid. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Sa makatuwid, ang ilang mga tao na hindi alam kung saan tatakbo sa kaligtasan ay nagsimulang tumakbo patungo sa gilid ni Huang Feng. Natural na hindi sila tumakbo dito para salakayin si Huang Feng at ang kanyang hukbo. Sa kanilang kasalukuyang magulong sitwasyon, walang paraan upang ayusin ang isang epektibong pag-atake.
Ang pag-atake sa panig ni Huang Feng ay ganap na pagpapakamatay. Nagmamadali silang pumunta sa gilid ni Huang Feng para sa isang kislap ng pag-asa sa kanilang mga puso. Dumating sila upang sumuko dahil natuklasan nila na ang kanilang kasalukuyang posisyon ay hindi ligtas. Ang panig lamang ni Huang Feng ang pinakaligtas na lugar. Maraming sundalo ang ayaw mamatay dito, kaya gusto nilang humingi ng tulong sa panig ni Huang Feng. Natural na nakita ni Huang Feng ang sitwasyon at sinabi sa mga tao sa paligid niya, mag-ingat, at simulan ang pagtanggap ng mga bihag. Ang planeta ni Huang Feng ay nagsimulang mabuo at nangangailangan ng maraming lakas tao. Natural, hindi niya tatanggihan ang mga bihag na ito. Gayunpaman, hindi rin siya magiging pabaya. Natural, ayaw niyang tambangan ng mga hooligan na ito. Kabanata 3018. Napakakinas ng proseso ng pagtanggap ni Huang Feng sa mga bihag. Walang mga aksidente. Ang mga sundalo ng Flame Wind Nation at ng Fender Nation ay ganap na natulala sa oras na ito. Hindi man lang nila naisip na magpeke ng pagsuko. Ang pagkukunwari ng pagsuko ay dapat pinaghandaan at organisado. Ngayong ang mga sundalong ito ay tumatakas na parang mga daga, paano sila magkakaroon ng mood na pag-usapan ang pekeng pagsuko? Sa makatuwid, ang aksidenteng ikinabahala ni Huang Feng ay hindi nangyari. Napakakinas ng buong proseso. Nang makitang handang tanggapin ng panig ni Huang Feng ang mga bihag at magiging ligtas sila pagkatapos sumuko, parami ang mga sundalo ng Fender Nation at ng Flame Wind Nation na nagsimulang mag-isip na sumuko. Naguguluhan pa rin sila. Hindi nila alam kung saan magtatago, kung paano lalaban, kung sino ang kanilang kaaway, dahil palagi silang inaatake. Ang mga umatake sa kanila ay sarili nilang mga tao, ngunit ang mga tao rin ng ibang superpower. Sa kabaligtaran, ang mga tao ni Huang Feng, na umatake sa kanila sa simula, ay tumigil sa pag-atake sa kanila sa oras na ito. Ang labanan ngayon ay talagang ang pinaka-nakakalito at nagtatampo na kanilang nakatagpo mula noong sila ay lumaban ng napakatagal. Ito ay dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi man lang nila makontak ang kanilang mga nakatataas upang magtanong tungkol sa mga detalye ng sitwasyon dito. Nagkagulo ang lahat. Sa makatuwid, sa opinyon ng maraming tao, ang pagsuko ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Habang parami ang sumuko, ang mga tunog ng labanan sa larangan ng digmaan ay humihina at humihina. Naunawaan nina Dons at Burson sa kawalan ng pag-asa na tapos na ang kanilang momentum. Kahit na ibalik nila ang command system ngayon, maaaring hindi nila matalo si Huang Feng at ang kanyang hukbo. Dahil karamihan sa mga taong nasa kanilang panig ay pinili ng sumuko, wala na silang gaanong lakas sa pakikipaglaban. Tapos na ang lahat. Sa mga oras na ito, sumuko na silang dalawa sa panlaban. Sumuko sila sa pantasya na maaari nilang gawing tagumpay ang pagkatalo. Hindi rin nila hinimok ang mga teknisyan na ibalik ang command system sa lalong madaling panahon, dahil wala itong epekto sa kanila. Nang makita ang sitwasyong ito, alam din ni Huang Feng na maayos na ang sitwasyon. Matagumpay na naipagtanggol ng kanyang panig ang planetang ito. Dati, walang optimistic sa pagtatanggol niya sa planetang ito, pero mali pala silang lahat. Hindi lamang niya nilabanan ang mga pag-atake ng maraming iba pang puwersa, ngunit natalo rin niya ang mga pag-atake ng dalawang superpower, ang Flame Wind Nation at ang Fender Nation. Ang tagumpay ng labanan sa pagtatanggol na ito ay sa kanya pagkatapos ng lahat. Dahil ang Flame Wind Nation at ang Fender Nation ay nagpadala ng maraming tao sa pagkakataong ito, bagamat ang proseso ni Huang Feng ay napaka-smooth, tumagal ng maraming oras para lamang matanggap ang mga bihag, hindi pa banggitin ang mga tumatakbo sa paligid, na mas tumagal pa. Ang labanan ay tumagal ng 2 araw at 1 gabi bago ito tuluyang natapos. Dinala rin ang Dons at Bursons kay Huang Feng. Ang mga sasakyang pangkalawakan, drone, combat robot, at iba pang armas na dala nila noon ay naging trepeo ni Huang Feng. Master Bursons, nagkita tayong muli. Tumingin si Huang Feng sa maalikabok na mga Burson at hindi maiwasang batiin siya ng isang bahagyang ngiti. Si Wu Fan at Bai Sensi ay minsan nang nagkita, ngunit ang pulong na iyon ay hindi kaaya-aya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpadala pa si Bai Sensi ng mga tao para tugisin si Huang Feng at ang iba pa. Para naman kay Dons, hindi siya kilala ni Huang Feng. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang kabilang partido ay talagang isang mahalagang tao sa bansang nagliliyab na hangin.
Nang makitang muli si Huang Feng, napakapangit ng ekspresyon ni Bersens. Noong una niyang nakilala si Huang Feng, hindi inilagay ni Bersens si Huang Feng sa kanyang mga mata. Noong panahong iyon, siya ay isang mahalagang tao sa Fengji Nation, na kumakatawan sa makapangyarihang Fengji Nation. Sa kanyang mga mata, si Huang Feng ay isang nouveau riche lamang. Nagbaba siya ng tingin kay Huang Feng at tiningnan si Huang Feng. Sa kanyang opinyon, binibigyan niya ng sapat na mukha si Huang Feng sa pamamagitan ng pagpunta kay Huang Feng. Dapat mambola si Huang Feng. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi nagpakita sa kanya ng anumang paggalang sa oras na iyon, na nagpalungkot sa kanya. At ang mga salita ni Huang Feng, sa kanyang opinyon, ay lubhang hindi nararapat at mapagmataas. Naramdaman niya na si Huang Feng ay isang binata lamang na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Gayunpaman, ito ay naging mali talaga. Hindi naman masama si Huang Feng gaya ng iniisip niya. Sa panahong ito, ganap na napatunayan ni Huang Feng ang kanyang lakas at kakayahan. Maging ito ay ang nakaraang pag-atake, ang pagkalipol ng mga tao mula sa iba pang puwersa, o ang tuloy-tuloy na tagumpay sa ilalim ng pagkubkob ng mga opisyal na puwersa ng dalawang malalaking bansa, lahat ng ito ay nagpapatunay na si Huang Feng ay pambihira. Tiyak na hindi siya masama gaya ng iniisip niya. Ngayong muli niyang nakilala si Huang Feng, ang ideya na itago ang kanyang pagkakakilanlan ay nawasak. Lord Bais Sensi, noong nagkita tayo noon, sinabi ko na kung sino man ang manggahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa aking planeta, tiyak na babayaran ko sila ng napakasakit na halaga. Nang makitang hindi nagsalita si Bais Sensi, nagpatuloy si Huang Feng, gayunpaman, nakakalungkot na halatang hindi isinasa puso ni Lord Bais Sensi ang aking mabait na babala at pinilit niyang agawin ang aking planeta. At ngayon, ang sitwasyon mo ngayon ay ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Sana ay hindi ka bibiguin ng kahihinatnan na ito. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Bais Sensi. Hindi niya isinasa puso ang babala ni Huang Feng at naisip lamang niyang nagyayabang ang kabilang partido. Siya ang marangal na kinatawan ng Fengli Country, kaya paano siya matatakot kay Huang Feng, isang taong nanggaling sa wala. Kaya naman, hindi niya ito sineryoso noong mga oras na iyon, ngunit ngayon ay tila pabaya na talaga siya. Kung napagtanto niya ang lakas ni Huang Feng kanina, hindi niya ito masyadong minamaliit. Marahil, hindi na siya makakaranas ng ganoong matinding pagkatalo sa pagkakataong ito. Gusto kong makita ang master sa likod mo. Biglang nagsalita si Downes na kanina patahimik na nanunood ng palabas. Yung master sa likod ko ay hindi umiiral. Nakangiting sabi ni Huang Feng, ako ang aking sariling Panginoon, at ang planetang ito ay pag-aari ko. Walang ibang tao sa likod ko. Paano ito posible? Hindi naniwala si Downes sa mga salita ni Huang Feng, at ganoon din ang iniisip ni Bais Sensi. Ang dalawa sa kanila ay hindi naniniwala na si Huang Feng ang Panginoon ng napakalakas na puwersa. Sa kanilang opinyon, kahit na si Huang Feng ay makapangyarihan, siya ay higit sa lahat ay miyembro ng puwersang ito at isang kinatawan ng puwersang ito sa labas ng mundo. Si Huang Feng ay dapat may ibang tao sa likod niya. Ang lahat ng ito ay natural dahil napakabata pa ni Huang Feng. Paano magiging Panginoon ng gayong makapangyarihang puwersa ang gayong kabataan? Kwalipikasyon man o kakayahan, naniniwala sila na hindi sapat si Huang Feng. Gayunpaman, nang mag-isip sila ng mga kakayahan, naalala nila ang superior na pagganap ni Huang Feng sa larangan ng digmaan. Marahil sa mga tuntunin ng mga kakayahan, si Huang Feng ay kwalipikado. Kabanata 319, hindi banggitin sina Bersens at Dons, kahit na ang mga tao mula sa ibang puwersa ay hindi naisip na si Huang Feng ang tunay na pinuno ng puwersa sa likod niya. Ang puwersa sa likod niya ay hindi mahina, at si Huang Feng ay napakabata pa. Sa opinyon ng maraming tao, hindi sapat si Huang Feng para kontrolin ang napakalakas na puwersa, kahit na nag-iwan si Huang Feng ng malalim na impresyon sa kanila sa larangan ng digmaan. Hindi ka naniniwala sa akin. Tumingin si Huang Feng sa 2 taong nasa harapan niya at nakangiting sinabi, gayunpaman, hindi mahalaga. Hindi mahalaga sa akin kung maniwala ka sa akin o hindi. Ang problema ngayon ay mga bihag ko na sila. Masyado akong na-curious, anong klaseng presyo ang babayaran ng bansa sa likod mo para mabawi ka? Alam ni Huang Feng na ang 2 taong ito ay may mataas na katayuan sa kani-kanilang puwersa. Sa pangkalahatan,
ang mga taong tulad nila ay hindi iiral bilang mga individual sa kanilang sariling puwersa. Siguradong may bilog sa paligid nila. Sa makatuwid, ang mga taong tulad nila ay hindi madaling iwanan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nahuli ang dalawa. Nais ni Huang Feng na gamitin ang mga ito upang kumita ng isang bagay na gusto niya, tulad ng teknolohiya sa pagpino. Ito ay isang high-tech na space-time. Kahit na maaaring makipagpalitan si Huang Feng ng iba't ibang teknolohiya at mapagkukunan sa pamamagitan ng storage box, darating pa rin ito sa mataas na presyo. Sa makatuwid, maraming bagay sa space-time na ito na kinaiinggitan ni Huang Feng. Kung may pagkakataon, hindi niya iisipin na mangikil ng malaking halaga. Nang marinig ni Bersons at Dons ang mga salita ni Huang Feng, ang kanilang mga ekspresyon ay naging napakapangit. Sila ay malungkot na parang tinta. Nang pamunuan nilang dalawa ang hukbo dito, buo ang loob nila. Hindi nila akalain na matatalo sila dito. Bukod dito, sila ay natalo ng labis na sila ay naging mga bihag. Isa itong malaking dagok sa kanila. At ngayon, halatang gustong gamitin sila ni Huang Feng para mangikil ng malaking halaga ng pera. Lalo silang nakaramdam ng hiya. Kapag kumalat na ang bagay na ito, saan kaya mapupunta ang mukha nila? Gayunpaman, habang nakakaramdam ng hiya, lihim ding gumaan ang loob nilang dalawa. Ito ay dahil kapaki-pakinabang pa rin sila kay Huang Feng. Sa kasong ito, hindi sila madaling papatayin ni Huang Feng. Bagamat nakakahiya ang maging bihag, at least napanatili nila ang kanilang buhay. Ito ay maaaring ituring na magandang balita para sa kanila. Sige, magpahinga na muna kayong dalawa. May contaken ako sa mga nasa likod nyo. Ngayon, titingnan ko na ang mga ninakaw ko. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at pinaalis sila ng dalawang malalaking putok. Siya ay nasa mabuting kalooban upang suriin ang kanyang pagnanakaw. Pinagmasdan ni Bersons at Dines ang mga armas, kagamitan, at malaking bilang ng mga bihag sa lupa na may masalimuot na ekspresyon. Ito ang lahat ng kanilang mga pag-aari noon, ngunit ngayon sila ay naging pagnakawan ni Huang Feng. Sila ay naging saksi ng malaking tagumpay ni Huang Feng sa labanang ito. Walang oras si Huang Feng para pakialaman ang nararamdaman ng dalawa sa oras na ito. Ang kanyang kasalukuyang mood ay masasabing medyo kahanga-hanga. Matapos talunin ang opisyal na puwersa ng Firewind Nation at Windwind Nation, ang iba't ibang puwersa na sumalakay sa kanyang planeta ay nalipol lahat. Siya ay maaaring ituring na nakamit ang isang pansamantalang tagumpay. Ang dahilan kung bakit sinabi niya na ito ay isang pansamantalang tagumpay ay dahil sigurado si Huang Feng na kung ito man ay opisyal na puwersa ng Firewind Nation, Windwind Nation, o iba pang puwersa, hindi sila susuko ng ganoon kadali sa kanyang planeta. Bagamat ngayon pa lamang sila nakaranas ng matinding pagkatalo, sa harap ng malalaking benepisyo, hindi maraming tao ang makapagpapanatili ng kanilang rasyonalidad. Not to mention, masyadong mayaman ang resources na nakapaloob sa kanyang planeta. Naniniwala siya na ang mga tao mula sa mga nakaraang puwersa ay naiulat na ang sitwasyon dito. Ang balita ay tiyak na magpapaligalig sa maraming tao. Sa makatuwid, kahit na natalo na niya ang grupong ito ng mga puwersa, hindi magiging madali para sa kanila na sumuko ngayon. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Huang Feng. Kung maaari niyang talunin sila ng isang beses, magagawa niya ito ng 2 beses, 3 beses, at hindi mabilang na beses. Hanggat sila ay naglakas loob na lumapit, maaari niyang sirain silang lahat dito. Bukod dito, si Huang Feng mismo ay hindi isang tao na basta-basta magpapatalo. Matapos harapin ang kanyang mga bagay dito, tiyak na magkukusa si Huang Feng na umatake. Ang hiyas na maaaring mag-teleport ng hukbo ay ang lihim na sandata ni Huang Feng. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay bilangin ang kanyang pagnakawan. Alam ng opisyal na puwersa ng Firewind Nation at Windwind Nation na ang isa't isa ay magpapadala ng mga tao sa planetang ito. Sa makatuwid, kahit na hindi nila inilagay si Huang Feng sa kanilang mga mata noon, nagpadala pa rin sila ng malaking bilang ng mga tropa at nilagyan ng maraming armas at kagamitan dito. Inihanda nila ang mga bagay na ito hindi para harapin si Huang Feng, kundi para harapin ang opisyal na puwersa ng isa pang superpower. Gayunpaman, ang malaking bilang ng mga spaceship, drone, at combat robot na ito ay kakapasok pa lang sa planeta. Bago pa man sila makagawa ng anuman, pinaralisa muna ni Huang Feng ang kanilang command system.
Pagkatapos, ganap na kontrolado ni Huang Feng ang paggamit ng mga bagay na ito, kaya ang mga bagay na ito ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang lakas. At ito ay tiyak na dahil kinokontrol ni Huang Feng ang mga bagay na ito ng maaga, kaya ang mga bagay na ito ay hindi nasira sa labanan. Halos lahat sila ay buo. Napakarami sa kanila kaya't pinaikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata ng may ngiti. Kung ang mga bagay na ito ay ginamit sa labanan o ibinebenta para sa pera, ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Lalo na ngayon, nang si Huang Feng ay naghahanda na gumawa ng inisyatiba upang salakayin ang dalawang superpower, ang mga bagay na ito ay mas kapaki-pakinabang. Kung tutuusin, bukod sa marami siyang palitan ng drone noon, hindi siya nagpalitan ng maraming armas. Hindi niya ipinagpalit ang mga sasakyang pangkalawakan, mga robot ng labanan, at maraming armas. Naramdaman ni Huang Feng na hindi niya kailangan ang mga ito sa ngayon, kaya hindi niya ipinagpalit ang mga ito. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkuha, hindi na niya kailangan pang magpalit. Ang mga nakuhang bagay na ito ay sapat na para magamit niya, kaya paanong hindi siya magiging masaya? Impolite na hindi gumanti. Dahil binaliwala ninyo lahat ang babala ko at pumunta kayo sa pintuan ko, kaya hindi ko na kailangang maging magalang sa inyo. Bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili. Bagamat nais ni Huang Feng na isagawa ang kanyang paghihiganti, gagawin lamang niya ito pagkatapos niyang gawin ang tamang pagsasaayos. Ang planetang ito ang kanyang base camp sa espasyong ito. Bilang karagdagan, ang lugar na ito ay mayaman sa mga mapagkukunan, kaya talagang ayaw ni Huang Feng na magkaroon ng anumang aksidente dito. Kaya naman, bago niya isagawa ang kanyang paghihiganti, kailangan niyang gumawa ng maayos na pag-aayos dito. Ang mga batch ng armas ay dinala pabalik sa kanyang kampo, at ang mga sumukong bihag ay dinasarmahan din at sumakay sa mga spaceship. Handa na silang ipadala sa mga resource point ni Huang Feng para kumuha ng resources. Magiging magandang pandagdag sila sa lakas paggawa. Kabanata 3020, Mr. Bao, nagkita ulit tayo. Sa kampo, nakita muli ni Huang Feng si Bao de pagkatapos ng maraming araw. Umakyat siya at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Oo, nagkita ulit tayo. Sabi ni Bao de na may emosyon, hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa ganoong sitwasyon. Hindi ba ito maganda? Ngumiti si Huang Feng. Mabuti, napakahusay na hindi ka panipaniwala, sabi ni Bao de. Sa katunayan, ito ang tunay na iniisip ni Bao de sa oras na ito. Ang kasalukuyang mga nagawa ni Huang Feng ay nagparamdam sa kanya na hindi ka panipaniwala. Naniniwala siya na hindi lang siya, kundi kahit sino pa ang mararamdaman kapag nakita nila si Huang Feng sa oras na ito. Bago umalis dito, hindi inisip ni Bao de, tulad ng iba, na kayang ipagtanggol ni Huang Feng ang planetang ito sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming puwersa. Lalo na nang hilingin sa kanya ni Huang Feng na gumawa ng inisyatiba upang maikalat ang mga coordinate ng planetang ito, si Bao de ay mas pessimistic. Naisip pa niya na hiniling sa kanya ni Huang Feng na gawin iyon dahil gusto niyang sumuko sa planetang ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Bao de na hindi lamang sumuko si Huang Feng sa lugar na ito, ngunit ipinagtanggol din niya ang lugar na ito sa ilalim ng pagkubkob ng maraming puwersa. Ang kanyang depensa ay hindi mapipigilan. Kahit na maraming puwersa ang dumating upang labanan ang lugar na ito, at pinalibutan pa ng mga puwersang ito ang opisyal na puwersa ng dalawang bansa, Flame Wind Nation at Wind Nation, hindi pa rin nila nagawang talunin si Huang Feng. Si Huang Feng pa rin ang Panginoon ng planetang ito, at si Bao de, na dumating na sa planetang ito ilang araw na ang nakalipas, ay nakakita ng mga batch ng mga bihag na ipinadala dito. Ang mga sasakyang pangkalawakan ay dinala rito, at mayroon ding hindi. Mabilang na mga drone at mga robot na panlaban. Lahat sila ay nakatambak sa base camp ni Huang Feng na isang eye-opener para kay Bao de. Hindi kailanman naisip ni Bao de na makakamit ni Huang Feng ang ganoong kalaking tagumpay sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas. Nang makita niyang patuloy na ipinapadala ang mga bihag, mayroon na siyang hula sa kanyang puso. Posible kayang talagang ipagtanggol ni Huang Feng ang lugar na ito. At ngayon, nang makita niyang muli si Huang Feng, sa wakas ay nakumpirma niya ang hulang ito. Talagang ipinagtanggol ni Huang Feng ang lugar na ito. Sa huli, ang mga tropang ipinadala ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay natalo ni Huang Feng, tulad ng iba pang puwersa noon.
Sa pagkakataong ito, mas maraming bihag at iba't ibang samsam ng digmaan ang dinala rito. Pagkatapos ng lahat, ito ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Natural, ang ibang puwersa ay hindi maihahambing sa kanila. Ang mas ikinagulat ni Baude ay ang mga Supreme Commander na hinirang ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay hindi nakatakas at lahat sila ay nahuli ni Huang Feng. Talagang ikinagulat nito si Baude. Nai-imagine ni Baude kung anong uri ng kaguluhan ang ay dudulot nito kapag ang nangyari dito ay ibinalik sa dalawang superpower. Walang mag-aakalang matatalo rin dito ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Ito ay tiyak dahil walang inaasahan na ang mga epekto ay magiging mas malaki. Gayunpaman, alam din ni Baude na hindi lamang ang dalawang superpower ang dumanas ng matinding pagkalugi dito sa pagkakataong ito, ngunit higit sa lahat, nawalan din sila ng mukha. Ito ay isang bagay na talagang hindi nila matanggap bilang isang superpower. Sa makatuwid, halos tiyak na gag-antay sila kay Huang Feng sa malapit na hinaharap. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Baude kay Huang Feng, sa pagkakataong ito, ang dalawang superpower, Fire Wind Country at Wind Country, ay dumanas ng malaking kawalan dahil sa iyo. Sa kanilang ugali, tiyak na hindi kanila papakawalan ng madali. Siguradong magpapadala sila muli ng mga tao dito. Kailangan mong mag-ingat. Dear Mr. Baude, hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Ako ba ang klase ng tao na basta-basta magpapatalo at hindi lalaban? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Baude kay Wu Fan na may pagkalito. Tunay na hindi lubos na kilala ni Baude si Huang Feng. Sa bagay, matagal na silang hindi magkakilala. Gayunpaman, nakita niyang puno ng kumpiyansa si Huang Feng nang sabihin niya ito. Obviously, hindi niya basta-basta sinabi. Dahil dito ay lalo siyang na-curious sa mga salita ni Huang Feng. Nothing much. Malalaman mo rin in the future. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Wala siyang balak magpaliwanag ng detalyado. Sa halip, inibo niya ang paksa at sinabing, ngayon, tingnan natin kung anong magagandang bagay ang hatid mo sa akin sa pagkakataong ito. Speaking of the things he brought, Baude said with a face full of confidence, the things I brought you this time is all good things. I spent a lot of effort on them. Oo, tatandaan ko ang kabaitan mo. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, pumasok silang dalawa sa base camp. May malaking tumpok ng makinarya doon. Lahat ng mga bagay na ito ay dinala ni Baude. Hiniling din sila ni Huang Feng. Ito ang ilan sa mga pinaka-advanced na kagamitan sa produksyon. Maaari nilang i-proseso ang mga mapagkukunan na iyong mina dito. Kasabay nito, kinakailangan ang mga ito para sa pangunahing konstruksyon at produksyon ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, pagmamalaki ni Baude. Not bad, not bad. I am very satisfied. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Bagaman posible na makipagpalitan ng mga bagay dito mula sa kahon ng imbakan, nangangailangan ito ng maraming pera pagkatapos ng lahat. Sa pangkalahatan, napakaginhawang makipagpalitan ng mga bagay sa kahon ng imbakan, ngunit ang presyo ng mga bagay ay magiging 2 beses o mas mataas pa kaysa sa katotohanan. Kung ito ay ilan sa mga mas mahusay at mas advanced na mga bagay, hindi lamang magiging mas mahal ang presyo, ngunit magkakaroon din ng limitasyon sa oras at limitasyon ng dami para sa palitan. Kaya naman hiniling ni Huang Feng kay Baude na bilhin ang mga bagay na ito. Sa mukha at mga koneksyon ni Baude, mabibili niya ang mga bagay na ito sa mas mababang presyo kaysa sa presyo sa merkado. Sa ganitong paraan, makakatipid ito ng malaking pera kay Huang Feng. Paano ang mga manggagawa? Ilan ang dala mo this time? Tanong ni Huang Feng. Bagamat si Huang Feng ay kumuha ng maraming manggagawa noon, at sa pagkakataong ito, marami siyang nahuli na mga sundalo mula sa iba't ibang puwersa bilang kanyang mga bihag. Magagamit niya sila bilang mga manggagawa. Gayunpaman, para sa isang primitive na planeta na nangangailangan ng maraming pag-unlad, ang bilang ng mga tao ay malayo sa sapat. Higit pa rito, ang mga bihag na iyon ay maaaring gamitin sa pakikipaglaban at pagmimina ng mga mapagkukunan, ngunit sa mga tuntunin ng kahusayan at kasanayan, sila ay mas mababa kaysa sa mga propesyonal na manggagawa. Kaya naman, nang pinakawala ni Huang Feng si Baude noong nakaraang pagkakataon, hindi lamang niya ito hiniling na bumili ng iba't ibang pangangailangan sa produksyon, ngunit hiniling din niya sa kanya na tulungan siyang kumuha ng maraming manggagawa.
Nagdala ako ng 30,000 manggagawa, at humigit kumulang 40,000 manggagawa ang darating kasama ang armada. Sinabi ni Baude, napakataas ng presyo ng trabahong inaalok mo, kaya kahit malayo ito sa bahay, marami pa ring taong handang pumunta. Natural na hindi nakalimutan ni Baude ang ipinagawa sa kanya ni Huang Feng. Bukod dito, ang pagkuha ng mga manggagawa ay hindi isang napakahirap na bagay. Sa maraming bansa, hindi mabilang ang mga tao na piniling maging kulis upang mabuhay. Lalo na sa maliliit na bansang iyon, hindi mabilang ang mga tao na piniling maging kulis. Bukod dito, ang presyo ng trabaho na inaalok ni Huang Feng ay mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Sa makatuwid, hindi masyadong mahirap na kumuha ng ilang manggagawa dito.